Pagpalang araw, kaibigan. Ito ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. In Christ alone. Alam niyo po, sa aking mga pangangaral, sa aking pagpapatotoo tungkol sa Panginoong Yesus, meron pong isang tao na nangungwestiyon sa aking mga sinasabi o sinishare tungkol sa Biblia. Ngayon, dahil yata nasaktan siya sa sinabi ko. Kasi sabi ko, kung hindi kayo mapagpasalamat sa Diyos, wala kayong pinagkaiba kay Satanas o Diablo kayo. Ang Diablo, alagad ni Satanas. Kasi nakalagay naman po sa Biblia, tayo dapat magpasalamat o mapagpasalamat tayo sa Panginoon Diyos. Kasi po, ang binasa ko noon, ay yung sa sinabi ni Apostol Pablo. Ito po sa unang Tesalonica, chapter 5. Sabi po ni Pablo, sa 16, magalak kayong lagi, 17, palagi kayong manalangin, 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Maliwanag po, mapagpasalamat ang isang tao. Yun ay utos ni Apostol Pablo. Bagamat si Pablo ay tao, pero siya ay apostol ng Panginoong Jesucristo. O bago tayo papalaw, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong ebanghelyo. Buksan mo po ang aming mga puso, damdamin, isip, upang pagkinabangan namin ang iyong turo at aral ayon sa poemen, ang Biblia ng mga pastor. Ano po? Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen. Kaya sabi ko, kung iniutos ni Pablo mapagpasalamat at hindi ka nagpapasalamat, di lalabas, demonyo ka. Ano po? Tapos kinu-question niya yung salitang ganon. Yun pala, isa siyang Muslim, nagtitinda. Sabi ko sa kanya, sasagutin kita sa tanong mo. Pero, naniniwala ka ba sa Biblia? Sabi ko. Kasi Biblia po ang ginagamit ko. Hindi ka na kailangan magpaliwanag. Ang sagot mo lang, yes or no. Kung naniniwala ka sa Biblia. At sasagutin kita kung ayon sa Biblia. Di siya kumikibo. Di paano yan? Di mag-iwalay na tayo. Kasi kahit anong ipapaliwanag ko sa iyo, kukunin ko sa Biblia, hindi ka naman naniniwala sa Biblia. Yun po sinabi niya ngayon ng kanyang reliyon ay Muslim. Si Jesus daw ay ganito, propeta, tao. Alam ko naman niya yun Yun ang mga paniwala ng Muslim Ang propeta, tao kasi Gaya ni Muhammad nila, tao rin. Pinopromote niya pa yung pagiging propeta ni Jesus. Wala namang problema doon kasi meron sa Biblia, tinatawag na propeta si Jesus Pero ang tanong, naniniwala ka ba sa Biblia? Sabi ko. So hindi ka, di
maghiwalay na lang tayo. Kasi kahit anong sasabihin ko naman sa Biblia, hindi mo naman paniniwalaan eh. Kasi sabi mo ka, Muslim ka. Ako, sa karanasan ko, may nag-Bible study ako, house to house. May Muslim ako nakasama. Alam mo kung ano sinabi ko sa Muslim na yon? Masama bang makinig sa salita ng Diyos? Ako mangangaral. Siya magiginig lang. Masama ba? O kung mangaral man ako, magiging kalaban mo ako? Kasi siyempre, ibang utak nila. Nasagot ng Muslim, hindi. O, kita mo na ako. Yung Muslim nga hindi kami magkahaway. Pero nakinig siya. Ikaw naman, kinu-question mo pangangaral ko. Ang problema, hindi ka naniniwala sa Biblia. Kaya, naghiwalay na lang kami. Ngayon, ng mga sumunod na pagkakataon, nagkita, dumaan na naman ako dun sa lugar ko sa siya nagtitinda. Ang problema, pagita-gitara na lang siya. Hindi na siya nagsasalita. Yan, mga sumunod na pagkakataon, wala na siya. Yung asawa na niya, ang nagtitinda na lang. Magbuhat noon. Kailan lang, nakita ko na naman, kasama yung asawa niya, hindi na siya nagsasalita. Hindi na siya nagko-komento. Wala eh. Ako, gumagamit ako ng Biblia. Siya raw, Quran. Kahit pa paano naman, meron din po akong Bibliang Quran. At nagbabasa rin naman akong Quran. Okay, pakikita ko sa inyo ha. Ito po. Tagalog ito. Ang maluwalhating Quran at ang kahulugan at pagpapaliwanag. Isinalin sa Pilipino ni Abdullah Atif Eduardo M. Art. Sa likod. Tagalog ito. Meron din akong babasahin tungkol sa Quran. Kasi meron akong naging kaibigan nagtuturo sa Quran. Si nakalimutan ko na yung pangalan. Nambay Tiagin yun. Kapag nakikita niya ako, kasi nagtitinda po ako nung araw. Tapos siya nagtitinda rin sa Divisoria. Naging magkaibigan kami kasi kumukuha ko ng produkto niya. At tinitinda ko naman sa mga exhibit. Ang tawag sa akin kaibigan Yung makikita nga ako, pag bibili ako ng mga paninda niya, antimano, inutusan yung mga pamangkin niya. Anong sabi niya? Ipagtimpla ng kape. Ang kaibigang Manny. Kita niyo po. Naging Amintaw ang pangalan niya. Amintaw. Po. Kaya, alam niyo po, kaya yung Muslim na sumita sa akin, akala niya wala akong alam sa Quran. Ito, nagbabasa ko, may naka-underline pa nga Bakit ko nina-underline? Mga pinag-aaralan ko po yan. Pinag-aaralan ko. Ito po, babasahin ko. Surah 3. Kita nyo po? Ayon sa libro ng Quran, Surah chapter 3, verse 45. Po, ayan. Babasahin ko Kaya pagkatapos babasahin ko yung Biblia, may relation dito yung babasahin ko, Surah chapter 3, verse 45. Gunitain. Nang ipagbadya ng mga hangel o Maryam si Maria.
siya lahay nag-aatid sa iyo ng masayang balita ng isang salita. Mangyari nga at ito'y naganap. Alalahong baga si Jesus sa anak ni Maria. Mula sa kanya ang kanyang pangalan ay tatawaging Mesiyas. Si Isa, Jesus, close parenthesis, na anak ni Mariam na tinampok sa karangalan sa mundong ito. Gayon din sa kabilang buhay at magiging isa sa mga malalapit kay Hala. O kita nyo po, ang ganda rin na nakasulat dito. Sino daw si Jesus? Ang tawag sa kanya, Isa. Si Maria naman, Mariam. Ano daw si Jesus? Tatawaging Mesiyas. Pero, ang mga Muslim, tanungin mo, kung si Jesus ay tagapagligtas, anong sagot nila? Hindi. Samantalang sa kanilang Quran, sa Tagalog, siya ay tagapagligtas, tatawaging tagapagligtas. Ibig sabihin po kasi ng Mesiyas, Kristo, sa Biblia o sa wika natin, tagapagligtas. Oh. Ang problema lamang sa mga ibang Muslim, hindi po nila tinatanggap. Pero nakalagay dito eh. Kung meron po kayong librong Muslim, Islam, Quran pala. Surah chapter 3, verse 45. Meron pa tayong babasahin. O aming Panginoon, sa 53 naman to, surah pa rin sa chapter 3. O aming Panginoon, kami naniniwala sa anuman sa inyong ipinanahog. At kami ay sumusunod sa sugo. Close parenthesis, Jesus. Naniniwala sila kay Jesus. Sugo pala si Jesus. Kaya't inyong itala kami sa lipon ng mga nagbibigay saklolo sa katotohanan. Alalahong baga ang nagsasabi ng wala nang iba pang Diyos. Small d po yun, yung Diyos. Na karapat dapat pagkukulan ng pagsamba maliban kay Allah. 54. At sila, ang mga hindi sumasampalataya ay nagbabalak na patayin si Jesus. At si Alay naglagak din at si Allah ang pinakamahusay sa lahat ng nagbabalak. Sa verse 44 po, anong sabi rito? At sila, ang mga hindi sumasampalataya, yung hindi naniniwala kay Jesus, ay nagbalak patahin si Jesus. Kita nyo po? Sila rin naman, alam nyo sa Biblia, yung hindi naniniwala kay Jesus, sila rin po yung nagsabing, ipako sa krus yan. Yung mga kababayan ni Jesus na mga Hudyo, na yung mga Muslim, doon po nanggaling sa mga Hudyo, sa lahi ni Abraham. Yung kabilang lahi, kay Jesus. Yung ikabilang lahi, sa mga Hudyo o Muslim. Yung kay Hagar, yung alipin ni Sarah, yung asawa ni Abraham.
na nagkahanak kay Abraham na Ismael ang pangalan. Yun ang inaangkin ng mga Muslim na doon sila nang galing kay Abraham, Agar, Ismael. Kay Jesus naman, Abraham, Sarah, at Isaac, downward to Jesus. O, maliwanag ano po? Sino daw yung nagbabalak patay si Jesus? Yung hindi naniniwala sa kanya. Ah, 55. At gunitahin ng winika ni Allah, O Jesus, ikaw ay aking kukunin at aking itataas sa aking piling at ikaw ay aking dadalisain sa maligparatang at kasinungalingan ng mga hindi sumasampalataya na ikaw ay anak ng Diyos. O kita nyo po. At aking gagawin ang mga sumusunod sa iyo. Ang mga sumasamba naman kay Allah, lamang kay Allah, na higit na mahinam kaysa mga walang pananampalataya sa kaisahan ni Allah o ibang mga sugo o mga banal na aklat hanggang sa araw ng muling pagkabuhay at pagkaraan kayo ay magbabalik sa akin at ako'y ang aatol sa pagitan ninyo sa mga bagay na inyong kinainatian na hindi pinagkakasunduhan. Ayun po, ano? Maliwanag naman po sa Quran na si Jesus ay sugo. Si Jesus, Mesiyas. Oh. Ang problema, ewan ko kung tinuturo ba talaga nila sa mga Muslim yan. Kaya yung Muslim na nag-uupo sa akin, wala na. Ngayon, pagita-gitara na lang, dumadahan ako. Kasama yung asawa, nandun nagtitinda. Oh, meron pa akong English. Oh. Ito po binigay ng Muslim, pinadala sa akin. Naka-chat ko sa Facebook. In-email niya pa ito sa akin. Ay pinadala. Through bahala na, post office. Ito naman galing sa Baguio City. Noong panahon June 27, 2013. Ito. Noong taon po kasing yun, June 27, 2013, nasa Baguio po ako. Nakita ko po yung mga Muslim sa Burhan Park namimigay ng mga pulyetos. Humingi ako ng Quran. Ito, binigay nila sa akin. Bago. Maganda pa, oh. Oh. Kanya lang, English, Arabic. Hindi po ako marunong na mag-Arabic. Kaya, no? Kaya binabasa ko yung English. Pag hindi ko masyado maintindihan, ito naman ang binabasa ko. Nakalimbag sa Tagalog. Oh. Paano hindi ko maintindihan ang aral ng Muslim? Nagbabasa ako eh. Kaya sabi ko doon sa Muslim, sige, sa susunod, magdala ka ng Quran. Hindi po siya nagdala eh. Siguro, natansyanan, nakakaintindi ako. O, kita nyo po. Pero,
Actually, sa mga babasahin nila, naniniwala sila kay Pedro bilang apostol, pero hindi sila naniniwala kay Pablo. Ang tawag nila kay Pablo, sinungaling. Doon sa mga babasahin nilang maliliit, ano, yung pulyetos na pinamimigay, ano. Okay, balik tayo sa Biblia. O, Biblia naman, ha? Para fair. Anong sabi sa Quran? Chapter 3, verse 45, si Jesus ay Mesiyas. O, tingnan naman natin ang sulat ni Pedro. Naniniwala sila kay Pedro. Sa mga babasahin nila, isa si Pedro ang binabanggit nila na apostol. Oh. Sugo ni Kristo. Pero si Pablo hindi sila naniniwala. Pero nagtataka ako, kung naniniwala sila kay Pedro, bakit hindi sila naniniwala sa sulat ni Pedro? Yeah. Sabi na nga po sa Quran, si Jesus ay Mesiyas, tatawaging Mesiyas. Dito po sa chapter 4, babasahin ko po, ano? Ganito pong pahayag ni Apostol Pedro. Pahayag ni Pedro ito. Ito. Sina Pedro at Juan sa harap ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Ito chapter 4. Sa verse 12. O simulan po natin dito sa 10. Nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel. Ayan. Yung mga Israel, yun po yung mga Hudyo. Na kung saan ang Muslim, dyan din nanggaling sa lahi ni Abraham. Sabi ko nga po sa inyo, dalawang faction yan. Abraham, Sarah. Ang tunay na asawa, Sarah. Si Agar. Hindi po tunay na asawa. Katulong ni Sarah. Kanya lang, dahil hindi nagkakahanak si Sarah, ang ginawa po ni Sarah, sige, sipingan mo si Agar. Para yung magiging anak ni Agar, magiging anak ni Sarah. Kanya lang, nung magbuntis na po si Agar, pinagkait niya yung kasunduan nila na yung anak niya ay bibigay kay Sarah. Kaya nagalit si Sarah, pinalayas. Ang pangalan ng bata ay Ismael. So dumating din ang panahon, nagbuntis din si Sarah. Kanya lang mas matanda ng kaunti yung si Ismael. Kaya nagalit si Sarah kasi nung bata sila, inaapi ni Ismael si Isaac. Kaya sa galit ni Sarah, pinalayas. Walang magawa si Abraham. Kaya yun ang inaangkin ng mga Muslim, yung pinagmulan nila, Abraham, Agar, Ismael. Mga Kristiyano naman, Abraham, Sarah, at Isaac. Downward to Jesus. Okay, basahin natin. Verse 10, 14. Gawa 4, chapter 4, verse 10. Nais kong malaman ninyong lahat ng mga buhong Israel ng taong ito. Tinutukoy niya si Jesus. Sandali. Na taong ito, yung pinagaling pala, na nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo. Kasi pinangaral po ni Pedro at saka ni Juan si Jesus doon sa pinanganak na lumpo, since birth. At pinagaling siya ni Jesus. Kaya nakatayo sa inyong harapan. Sipin niyo po yung mga buto niya sa paa, nagdiretso. Okay? Pinagaling ni Jesus. Na taga Nazaret na inyong pinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. 11. Ang Jesus na ito, ang batong itanakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, na siya ring naging batong panulukan. 12.
Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Ayan. Kanino daw matatagpuan? Kay Jesus. Kaya sabi doon sa Quran, Mesiyas. Si Jesus po yung Mesiyas, tagapagligtas. Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Maliwanag po ano? Tagapagligtas si Jesus sa Quran. Tagapagligtas din si Jesus. Tinatawag nilang Mesiyas. Pero paniwala ng mga Muslim, si Jesus hindi tagapagligtas. Diyan ako nagtataka sa kanila. Gaya lamang siya ni Propeta Muhammad. Mataas pa nga si Muhammad eh. At si Jesus hindi nakaranas ng kamatayan, kundi si Jesus umakyat ng buho. Hindi siya namatay kasi ang katwiran nila, kung tagapagligtas siya, bakit kailangan pa siyang mamatay sa krus? At sinasabi nila, yung nakapako sa krus, hindi si Jesus yun, kundi kamukha lamang ni Jesus. Ayon sa kanilang mga aral. Pero tinatawag nilang si Jesus Mesiyas eh. Ewan ko kung sadyang dinidinay lang po nila yun, kung narinig ba nila o hindi. Ako, binasa ko lang po yung librong Quran, ha? Oh. Binasa ko lang. Chapter 3, verse 45. Maliwanag ano po. At pinaliwanag din doon na siya anak ni Maria. Eh kahit sa Biblia, anak ni Maria din eh. Kanya lang sa kanila, palibasa si Jesus ay isang propeta, ang propeta tao. O binasa natin dito kanina sa chapter 13 ay 16. Ulitin nga natin. Nang tanungin ni Jesus ang kanyang mga alagad, sino ako? Ayon sa mga tao. Oh, anong sabi ng mga tao? Ang kausap po si Pedro, sumasagot eh. Oh. Dito po sa Mateo 6:13, nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao? Referring to Jesus. Yun ang ginagamit niya, title. Kasi po pinanganak siya ni Maria. Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? 14. At sumagot sila. Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na taga-bautismo. Sabi naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. O. Si Jesus ba propeta ayon sa mga tao? Opo. Eto. Nagtanong si Jesus kina Pedro, Pedro, sino ako? Ayon sa mga tao bilang anak ni Maria. Ay saka daw propeta. Si Juan Bautista, si Jeremias, o isa sa mga propeta. Ano yung mga propeta? Tao. Hindi lumalabas sa Muslim, si Jesus ay tao. Kanya lang ang titulo niya, propeta. Oh, totoo ba propeta si Jesus? Tingnan naman natin yung kasaysayan ng babaeng Samaritana sa chapter 4 ng 1, yung tungkol sa pagigib ng tubig sa balon ni Jacob. Oh, chapter 4 po yun, ano? Mababa lang, pipili lang tayo ng talata. Ito, no? Sa 4:7, may isang Samaritanang dumating upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, mahari bang makahinom? Oh, anong tawag? Samaritana. Babae yun, iigib. Eh, nagkataon, nandun sa igiba si Jesus. Kasi nga po, umalis yung alagad, bumili ng makakain. Si Jesus naman, nagpapahinga. Kaya dinatnan ni Jesus dinatnan ng Samaritana si Jesus na nagpapahinga doon sa balon ni Jacob. Okay. Sa 19,
Sinabi ng babae, Ginoo. O Ginoo ang tawag niya kay Jesus. Pero, eto yung fairness naman sa mga Katoliko ha. Anong tawag nila kay Maria? Aba, Ginoong Maria. Aro, naloko na. Yung Ginoo pala, lalaki. Di lalabas si Maria pala sa Katoliko. Tomboy ba siya? Hindi naman siguro. Kasi nagkahanak siya eh. Bukod sa naging anak niya si Jesus, nagkaanak pa siya kay Jose. Pero tawag sa kanya, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Dito po, maliwanag ang sabi ng Samaritana Verse 19, sinasabi ng babae, Samaritana, Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta. Tinutukoy niya si Jesus kasi silang dalawa lang doon sa well, yung balon ni Jacob. Tanong niya, palagay ko. Punta naman tayo dito sa anong talata kasunod. Dito sa 25. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Ano po ang Mesiyas? Kristo. Anong sabi sa Quran? Tatawaging Mesiyas. Sino? Si Isa. Ibig sabihin ni Jesus, anak ni Maryam. Maryam is Maria. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. 26. Akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy. Sabi ni Jesus, inamin ni Jesus, isa siyang propeta. Sa tanong ng babae, at saka, siya ang tagapagligtas, ang Kristo o ang Mesiyas. Maliwanag po naman sa Biblia, no? Akong kausap mo, sabi ni Jesus. Walang labis, walang kulang. Nakasulat, letra por letra. Kasi silang dalawa lang eh. Dahil umalis ang mga alagad, bumili ng pagkain. Nagkataon, iigib ng tubig yung Samaritana. So maliwanag po ayon sa Biblia, sabi ni Jesus, ulitin nga natin. Ito. Akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Di po ba napakaliwanag? Tanong ng babae, yung Samaritana, Ginoo, napagalata ko, isa kang propeta. Number 1. Pangalawa, alam ko pong darating ang Mesiyas, siyang magpapahayag sa amin ng lahat-lahat. Dalawang tanong. Ano sabi ni Jesus? Ako yan. Hindi ko po sinasabing hindi propeta si Jesus. Baka sabihin nyo dahil nag-side tayo doon sa Islam. Hindi po. Yun lang ang eksena doon sa isang nagtitinda. Kaya ko po binasa yung Islam. Yung Quran pala. So maliwanag po, kung Biblia at Quran, si Jesus ay Mesiyas, tagapagligtas. Ang problema sa kanila, hindi tagapagligtas. Yun ang hindi ko maintindihan. Kung naituro ba nila sa kanila. Ayon sa kay Pedro. Samantalang ang Muslim naniniwala kay Pedro. Sige na, itsapera na natin yung paniwala nila kay Pablo. Na si Pablo isa sinungaling. Iwan na natin yun. Pumunta na lang tayo sa sulat ni Pedro. Kung naniniwala sila kay Pedro, di paniwala nila si Pedro na si Jesus tagapagligtas. Ewan ko po kung naituro sa kanila, sa Quran nila, no? Nakita nyo, binasa ko sa wikang Tagalog. Quran. Chapter 3. Verse 45.
Alam niyo po, meron pa tayong babasahin dito sa chapter 3 ng Gawa. Si Pedro pa rin ang nagpapaliwanag dito doon sa hula kay Jesus. Tignan natin yung sinasabi ni Apostol Pedro dito sa tignan natin ano. Yung hula. Ito po ano. Ito babasahin ko na. Sa 3:19 ng Gawa. Si Pedro pa rin po ang nagsulat nito. Ganito ang paghatol ng Diyos. Ay, nasa 1 pa rin binabasa ko. Sorry. Lipat natin sa ano, sa Gawa. Hindi ko na ilipat ano. Ito na, Gawa. Sa chapter 3. Ito, babasahin po natin ano. Sabi sa 19, kaya nga, ay hindi po, dito sa simulan na natin sa 20. At nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon, susuguin niya si Jesus, ang Kristong inirang mula panahong una sa inyo. Sino susuguin ng Diyos ayon kay Pedro? Maliwanag po. Si Jesus, ang Kristong inirang. Saan daw galing? Mula nung una para sa inyo. 21. Siya ay dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta. Yung ula ng mga propeta po sa Deuteronomy. Mula sa noong una, 22, sapagkat sinabi ni Moises, hindi po ba si Moises sa Old Testament? Mula sa inyo, mula sa inyo, mula sa mga Hudyo, sila Moises, Hudyo. Ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Sundin ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. Nagpahayag ang Diyos kay Moises. Anong sabi ni Moises? Tignan natin ano. Sapagkat sinabi ni Moises, si Moises po nagsasabi, mula sa inyo, ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Maliwanag, propeta po si Moises. Sundin ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. So, inuutos po mismo ng Diyos. Lahat ng Hudyo susunod kay Jesus na propeta. Pero bakit ang mga Muslim galing sa Hudyo, hindi sila sumusunod kay Jesus? Pagkatapos sasabihin nila, naniniwala kami kay Pedro, nasugo ni Jesus. Di po ba may problema? Kayo po mag-isip kayo. Di ba may problema?
Sa 23, ito, babala. Ang sino mang hindi sumunod sa propetang iyon ay iiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Ayun. Yung mga Hudyo, lilipulin. Sino yung lilipulin? Yung hindi susunod sa propetang si Jesus. Yan nakasulat naman po sa Deuteronomy yan. Yung ula tungkol kay Jesus na si San Pedro naman sa bagong tipan, iyan naman po ang kanyang niliwanag sa kanyang mga kababayang mga Hudyo. Oh. Think of it. Sabi ng Muslim, naniniwala kami kay Pedro. Pero bakit hindi nila pinaniniwalaan itong sulat ni Pedro? Na lahat ng mga Hudyo, diyan nagmula ang Muslim, ang mga Muslim sa Hudyo. Kasi isang lahi kay Abraham. Si Abraham, nakita si Jesus. Nagpakita sa kanya ng makipag-argumento ang mga Hudyo kay Jesus tungkol sa kanyang pagkatao. No. So maliwanag po kapag hindi ka sumunod kay Jesus, mapahudyo ka o hindi, Muslim ka, lilipuling kayong lahat. Maliwanag po. Sino may sabi? Paliwanag ni Pedro, yung sulat ni Moises. Yung mga Muslim, naniniwala din sila kay Moises sulat ni Moises ito na binabanggit naman ni Pedro sa panahon ng bagong tipan. Ang problema, nasa kanila. Pero, in fairness naman sa kanila, marami na pong mga Muslim ngayon ang na-convert na sumampalataya kay Jesus. Marami na rin na-convert sa kanila. Nakikita sa YouTube po, napapanood ko. Marami ng Muslim ang nagpapatotoo about Jesus. Tungkol kay Jesus ang patutuhonan nila. Muslim sila, Islam. Kasi nakita nila yung katotohanan kay Jesus. Kay Muhammad, wala sila nakita ang katotohanan Huwag po kayong magagalit, walang personalan Nagbabasa lang po tayo. In fairness naman, pareho tayong nagbabasa. Binasa ko po yung Quran, binasa ko po yung Biblia. Siyempre, sa mga Kristiyano, Biblia ang batayan. Maliwanag po, Si Jesus ay tagapagligtas. Panghuli. Balikan natin yung Mateo chapter 16. Ano po ang revelation ng Diyos about Jesus? Ang kausap nyo, sila Pedro, Hudyo Ito na. Doon sa chapter 16 ng Mateo, meron tayong babasahin naman dito. Ito, sa 15. Tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? 16. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sino si Jesus? Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ibig sabihin ng Kristo, Mesiyas o tagapagligtas. Tingnan natin yung sumunod na talata. 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, si Pedro po, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inayag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Maliwanag po. Yung sagot ni Pedro, sabi ni Jesus, sino ako? Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Anong sagot ni Jesus? Pedro, yung sagot mo, ang nagpahayag niya ng aking Ama na nasa langit.
So, ginamit lang po si Pedro upang ipatotoo ng Diyos na yung kausap niyang si Jesus, siya pala ang Kristo, ang tagapagligtas. Maliwanag po, ang sabi ng Diyos, ang aking anak na si Jesus ay tagapagligtas. Walang labis, walang kulang. Kung sa Biblia, sinabi ng Diyos na tagapagligtas ang kanyang anak. Sa Quran, tagapagligtas din ang tawag nila kay Jesus. Amen? Amen. Sige po, hanggang dito na lamang po ang ating patutuho tungkol kay Jesus. Ayon sa Quran, ayon po sa Poimen, ang Biblia ng mga pastor, Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, kaibigan, like. Share and share. I-share nyo na po ng i-share, Sa mga kaibigan yung Muslim, kaibigan mga Muslim, i-share nyo po sa inyo, Hindi po tayo naninira ng reliyon. Nagbabasa po tayo ng kasulatan. English, Arabic. Salin sa Tagalog. Quran. At mag-subscribe na rin po kayo. Mag-subscribe kayo. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus. Ayan. Jesus. Brother Manny Bautista. Ito po ang programang Ang Kasaysayan ng Hiwaga tungkol sa pagka-Mesiya ni Kristo. Amen? Amen. God bless us all.